Akala mo chill lang yung pagiging tambay. Pero sa utak nila iniisip na nila, walang kwenta ka. Hindi ka makakaangat sa buhay. Kung ayaw mong manatiling invisible at palaging huli sa laro ng buhay, i-like mo to at share sa taong dapat magising. Subscribe ka na din. At para maintindihan mo bakit kahit may plano ka pero tambay ka pa rin, kailangan natin himayin to sa psychology side at real life experience. Sabi nga ni TPC, tambay is tambay. Walang brand na makakapag-rebrand sa pagiging walang silbi. Perception over reality. Hindi problema ng oras mo. Problema nila, nakikita ka nila na stagnant. Kahit may plano ka sa isip, kahit may 1,000 kang pangarap na nakalista sa notes app mo, sa mata ng ibang tao, para ka lang nakatambay sa kanto. Walang ginagawa, walang kwenta, invisible, dead weight. Sa behavioral psychology, tinatawag yan na confirmation bias. Utak ng tao laging naghahanap ng ebidensya para i-confirm kung ano na ang iniisip nila. Kung ang nakikita nila, lagi kang nasa bahay. Walang pinopost na progress, puro chill lang, automatic. Isipin nila, walang ambisyon to. Tambay mentality na naman. Imagine ganito, nag-post ka sa social media, caption mo, relax lang, may ginagawa sa likod ng camera. Pero sa utak ng audience, excuses lang. Kung may ginagawa talaga, bakit wala kaming nakikitang resulta? Kahit alam mong may side hustle kang puputok next month, kahit may plano kang solid, wala silang pake. Ang mundo hindi naghihintay ng upcoming. Ang mundo naniniwala lang sa nakikita at ito masakit. Perception beats reality. Kahit anong totoong effort mo sa background, kung wala silang nakikita, tambay ka pa rin sa social mirror nila. Sabi nga ni TPC, kahit anong branding, kahit anong caption, kung tambay ka sa mata nila, tambay ka pa rin. Dead weight ka sa social mirror nila. At dito ka dapat magising kasi minsan, hindi na issue kung ano ginagawa mo, kundi kung paano ka nakikita. Sa mundong to, hindi sapat na may plano ka. Kailangan makita nilang gumagalaw ka. Escaping reality through vices. Marami sa mga tambay hindi lang nakaupo. Sila yung laging may bote, may yosi, may sugal. Ginawa ng lifestyle ang bisyo. At ang mas malala, nilunok na nila yung pangarap nila habang nilulunod sa alak. Sa psychology, tawag dito escapism. Pag-iwas sa realidad gamit ang temporary pleasure. Instead na harapin ang gutom, kahirapan o pressure, mas madali na lang magtagay, magyosi o mag-scroll buong araw. Para bang ini-anesthesia nila sarili nila para hindi maramdaman yung sakit ng pagka-stuck. May tropa kang tambay sa kanto, lagi mong nakikita hawak alak, sabay tawa ng malakas parang wala siyang problema. Pero pag-uwi niya, tahimik na. Wala nang pera, wala nang direksyon at wala nang bilib kahit sarili niya. Doon lumalabas yung totoo. Lasing lang ang lakas niya. At ito masakit. Habang nagtatambay ka at umiinom, yung pangarap mo dahan-dahang nababaon sa basurahan. Yung oras na pwede mong ginamit para mag-build ng skill, maghanap ng connection, o gumawa ng kahit anong maliit na hakbang, inubos mo lang sa shot na hindi ka naman binabayaran. Ang bisyo ng tambay hindi lang alak o yosi, kundi yung mindset na bukas na lang ulit hanggang sa maubos lahat ng bukas. Kung ganito ka mag-isip, hindi ka lang tambay. Ikaw yung nagbaon ng sarili mong pangarap. Habang buhay ka pa, basura, identity crisis ng tambay. Habang tumatagal kang tambay, hindi lang oras ang nawawala, kundi pagkatao mo. Kasi sa utak ng tao, kung lagi kang idle, ikaw mismo unti-unting naniniwala na wala kang silbi. Ikaw na mismo nagtatapon ng sarili mong value parang basura. Sa psychology, tawag dito self-fulfilling prophecy. Kung anong tingin ng tao sa'yo, unti-unti mong kinokopya hanggang ikaw na mismo ang nagpi-play ng role. Kung lagi mong naririnig, tambay lang yan, walang mararating. Mapapaisip ka, oo nga no, baka wala nga akong kwenta. At guess what? Doon ka nagsisimulang maging eksaktong taong tinatawag nilang basura. Araw-araw nasa kanto ka, walang ginagawa. Dumaan pinsan mo sabi, ay nandyan ka pa rin. Una, tatawa ka lang. Pangalawa, medyo tinamaan. Pangatlo, ikaw na mismo ang nagbibiro ng tambay goals. At yun ang pinakamasakit. Ginawa mong joke yung sariling pagkasira. At habang ikaw natatawa, yung mundo naman hindi. Dahil para sa kanila, basurang nakatambak ka lang sa gilid ng daan ng buhay. At mas malala, ikaw na rin ang nagtapon sa sarili mo doon. Kung tinanggap mo na tambay ka, tinanggap mo na rin na basura ka sa paningin ng lipunan. At walang taong nagbabayad ng mahal para sa basura. Kung hindi ka gagalaw, hindi ka lang invisible. Magiging literal na kalat ka sa sistema. Naiiwan ka habang yung iba umaangat. Habang ikaw tambay, iniisip mong, may bukas pa,
May oras pa yung kay age mo. Nag-iipon na, nag-i-invest yung sa skills, nagbo-build ng career. Ikaw, nagbibilang ng bote ng Red Horse. At sa mata ng mundo, mas valuable pa yung bote kaysa sa'yo. Sa psychology, tawag dito opportunity cost. Bawat oras na pinipili mong tambay mode, automatic may nawawala. Hindi lang oras kundi chance. Kasi yung oras na ginugol mo sa wala, ginamit ng iba para maging mas ahead. Kaya kahit magising ka bukas, 2 steps ahead na sila. Batchmate mo dati, sabay kayong tambay sa kanto. After ilang taon, siya may stable na income, may sideline, may connections. Ikaw, alam mo lahat ng chismis sa barangay. Sino mas ahead? Sino mas may leverage sa buhay? At ang mas masakit, habang tumatagal kang tambay, mas nagiging mabigat kang basura sa paligid. Hindi ka na lang deadweight, nagiging liability ka na. Imbes na kasama ka sa progress ng barkada o pamilya, nagiging dagdag problema ka. Sa buhay, walang neutral. Habang ikaw nakatambay, yung iba tumatakbo. At kung stagnant ka, automatic na iwan ka na. Basura sa likod ng truck ng progreso. Kung hindi mo tatanggapin na naiwan ka na, forever kang magiging panggatong sa kwento ng iba. Tambay equals escapism. Hindi lahat ng tambay tamad. Yung iba, tumatambay kasi may tinatakasan. Pero tandaan mo to, ang problema na tinatakbuhan mo ngayon, lalabas pa rin bukas, mas malaki, mas mabigat, mas nakakahiya. Sa psychology, tawag dito escapism. Kapag ang tao, imbes na harapin ang responsibility, ginagamit ang bisyo, barkada, o kanto bilang temporary escape. Oo, masaya saglit, pero habang naglalaro ka ng ML buong araw, o umiinom sa tindahan, yung stress, utang at obligasyon, naghihintay lang. Hindi nawawala, may bills ka na due bukas, pero anong ginawa mo? Nakipag-inuman magdamag. Next day, masakit ulo mo, wala ka pang pambayad? Yung stress na dapat natapos kahapon, ngayon doble na. Guess what? Sa mata ng tao, hindi lang tambay ka. Irresponsable kang basura. Masakit man pero escapism ang pinakadelikadong anyo ng pagiging tambay. Kasi pinaparamdam nito na may konting freedom ka, pero deep inside, unti-unti kang kinakain ng guilt at kahihiyan. Ang tunay na tambay hindi lang yung walang ginagawa. Ang tunay na tambay yung alam ang responsibilidad pero pinipiling talikuran. Basura hindi dahil sa wala ka, kundi dahil inabandona mo kung ano meron ka. At tandaan mo, habang pinapatagal mong takasan ang laban, mas nagiging mahina kang sundalo sa giyera ng buhay. Tambay destroys self-worth. Habang tumatagal kang tambay, hindi lang pera o oras ang nawawala sa'yo, kundi yung respeto mo sa sarili. Kasi unti-unti mong kinukumbinsi utak mo na wala ka ng halaga. Sa psychology, tawag dito learned helplessness. Kapag paulit-ulit mong nararanasan na wala kang resulta, natututo ang utak mo na wag na lang subukan. Parang sinasabi ng sarili mong isip, wala namang mangyayari kahit kumilos ako. Ito ang pinaka-dangerous trap ng pagiging tambay. Dati ambisyoso ka, may plano ka pang mag-ipon, bumili ng kotse, magtayo ng business. Pero dahil ilang buwan ka nang walang progress, nasasanay ka na sa kanto, sa baso ng alak, sa walang direksyon. Next thing you know, hindi mo na kayang tumingin sa salamin kasi ramdam mong ikaw mismo ang sumuko sa sarili mo. At sa paningin ng iba, hindi ka lang tambay. Isa ka ng walking reminder ng sayang. Yung tipong pag nadaan sila sa kanto at nakita ka, ang naiisip lang nila, pwede naman sana to eh. Kaso tinapon na yung sarili. Kaya tandaan, hindi tambay ang totoong problema. Ang problema, yung identity na binabrand mo sa sarili mo habang nakaupo ka. Dahil once makuha ng utak mo yung identity na walang silbi ako, mahirap na siyang palitan. Kung tambay ka pa rin ngayon, tanggapin mo na hindi ka chill, hindi ka mysterious, at hindi ka nagpapahinga lang. Isa ka lang sa milyong tao na pinili maging background, character sa sariling buhay nila. Habang yung iba nagkakandara pa para makaangat, ikaw naniniwalang may perfect timing. Wala. Hindi darating ang timing na yan kung nakaupo ka lang. Every oras na nilalagas mo sa kanto, sa ML o sa bote, tinatapon mo yung chance mong makalaban sa totoong arena ng buhay. Sabi nga ni TPC, tambay ka sa mata ng tao, basura ka sa lipunan. Harsh, oo. Pero isipin mo, sino bang pipili sa tambay kung pwede namang pumili ng masipag, may pangarap at may ginagawa? Ito real talk, walang maghuhulog ng oportunidad sa lap mo. Walang manghihila sa'yo pataas kung pinipili mong magstay sa baba. Kung hindi ka kikilos ngayon, choice mo na maging invisible, choice mo na maging basurang nakakalat lang sa paligid habang yung iba tinatapon ang sarili nila paakyat. Wake up, pray.
Hindi ka kawawa dahil walang nangyayari sa'yo. Kawawa ka kasi pinipili mong walang gawin. Kung asa ka pa rin na maiintindihan ng tao ang plano mo kahit wala silang nakikita. Good luck. Dahil sa mundo, perception, reality. Hindi nila nakikita yung vision mo sa utak. Ang nakikita lang nila tambay. At ito pinaka-brutal na katotohanan. Wala talagang pake ang mundo kung may pangarap ka. Ang tanong lang nila, may ginawa ka ba? Kung wala, basura ka lang na nagkukunwaring may laman. Kaya bago ka ulit humiga, bago ka ulit mag-scroll at magtapon ng oras, isipin mo, ilang buwan, ilang taon na ang nasayang dahil naniniwala kang, okay lang maging idol, hindi ka na bata, hindi ka immortal, hindi infinite ang oras mo. Wake up, tumayo ka, gumawa ka ng ingay. Dahil kung hindi, isang araw gigising ka na lang na mas matanda ka, mas pagod, mas walang halaga. At wala ka ng choice kundi tanggapin na hanggang dulo, tambay ka nga. Kung ayaw mong yun ang ending mo, like mo to. Share mo sa taong dapat matauhan at subscribe ka para di ka tuluyang lamunin ng sistema. Sabi nga ni TPC, kung ayaw mong maging basura sa mata ng tao, gumalaw ka na bago ka tuluyang mabulok.